Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang sabi ni Director Matibag, galing ito kay Director Matibag. Sabi ni Director Matibag, tinanong kung matibay ba ang ebidensya laban kila Paras at Libeste. Alam niyo kung anong sabi ni Director Matibag ng NBI? Sabi niya, ay, mala Superman. Mala Superman ang ebidensya dito. Pag sinabing mala Superman, malakas. Yung ebidensya naman nandiyan dyan. Sabi nyo nga, malakas. Kasi lakas ni Superman yung ebidensya. Kumpiyansa si NBI Director Melvin Matibag sa mga ebidensya na posibleng magdiin kay dating Negros Oriental Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng investigasyon sa umano'y tangkang character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, nakaabang ang kampo ni Recto sa magiging resulta ng fact-finding ng NBI bago gumawa ng legal na hakbang. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na hindi pa itinuturing na sospek sina Paras at Leviste. Pero may nais daw siyang linawin sa dalawa. Number one, directed to Congressman Jing Paras. Are you categorically denying na nag-usap kayo nitong alias Ken na to? Nag-usap ba kayo o hindi? Yun lang. Pangalawa, kay Congressman Libiste, are you categorically denying na inutusan mo or nag-usap kayo ni Congressman Jing Paras para sa plano to? Apat na abogado naman mula sa isang law firm sa Ortigas ang ipapatawag din ng NBI na dawit daw sa tangkang frame-up. Ayon kay Matibag, mga kinatawan ni Leviste ang mga abogado na dumalo sa mga pagpupulong at inatasang gumawa ng script para sa affidavit ng mga artistang kinuha para siraan si Recto. Hindi muna pinangalanan ni Matibag ang mga abogado pero ipapasabi na sila ng NBI sa Lunes kung papaano isasagawa ang bala kay Recto. Sabi niya, kailangan lang natin na magdala ng mga tao na kailangan marunong umarte sa gagawin nating plano. So it was a character assassination. Yung executive secretary natin. Meron naman kaming mga rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa. Sinabi rin ni Matibag na tinangka umanong tawagan ni Paras ang cellphone ng inarestong talent manager na nasa kustodiya ng NBI. Wala pang tugon si Paras sa aligasyon ni Matibag. Totoo ba o hindi na tinawagan mo yung alias Ken kahapon? At bakit mo tinatawagan yung supposed to be person of interest dito sa usapin na to? Yesterday, pinakita namin sa telepono ni alias Ken mismo because you have to remember na yung telepono niya is an evidence of ongoing investigation. Ganon mga kabunyog, ang sabi talaga ni Director Matibag ng NBI, tinanong ng media, ano po bang ebidensya nyo dito? Mayroon po ba kayong matibay na ebidensya? Sabi ni Director Matibag, mala Superman. Ang ibig niyang sabihin ng mala Superman, malakas. Sing lakas ni Superman ang ebidensya nila. Kaya ang nangyayari dito mga kabunyog, medyo natataranta talaga si Paras at saka si Libeste. Saka nakuha kasi yung mga cellphone. Nandun sa mga cellphone, yung mga conversations, yung mga usapan ni Jing Paras at saka nung talent manager. Saka mayroon ng mga meetings daw na nangyari. May mga pictures ng mga meetings, malamang may CCTV pa yan doon sa mga hotels. Kaya ito, matibayan niya ang ebidensya, sabi ni Director Matibag. Nagpatawag na ngayon pinatawag na ngayon, sinugpi na itong si Paras at saka si Libeste. Kaya lang hindi sumipot si Libeste. Ganon din si Paras. Bakit sila hindi sumipot? Ay lumabas na ng bansa si Libeste. Nagpadala sana ng abogado. May abogado
Kaya lang, ang gustong mangyari ni Paras at sa kanila Beste, ibigay daw sa kanila yung mga ebidensya laban sa kanila. Ibigay daw sa kanila yung mga, yung mga akusasyon sa kanila, sasagutin nila yon. Oh, yun ang gustong mangyari nila Paras. Ang sabi naman ng NBI, hindi naman namin sa inyo maibibigay kasi hindi pa naman kayo suspects. Nag-iimbestiga pa lang ang NBI. Bakit kayo na masyado ng guilty? Hindi pa naman kayo suspects. Pag suspects kayo, ibig sabihin, may karapatan na kayo na malaman ang buong akusasyon sa inyo. Wala pa namang akusasyon sa kanila, sabi ng NBI. Ang NBI ay nag-iimbestiga pa lang. Siyempre, sa investigation stage, hindi mo pwedeng ibigay doon sa abogado kung ano yung mga ebidensya laban sa kanila. Kasi mapaghahandaan nila ang sagot dyan. Ang dapat nilang gawin, pumunta sila sa NBI, mag-cooperate sila sa investigation. Ngayon, kung kinalaunan, lumabas na sila yung respondents na dyan, parang suspitsyado na dyan, papadalhan na sila ngayon ng mga formal na mga subpina na mayroong mga attached na dokumento, akusasyon sa kanila, sasagutin na nila yon. Doon na yun sa next stage. Pero ngayon, sabi ng NBI, iniimbitahan pa lang naman sila. Iniimbitahan kasi nagbubuo pa lang ng, kumbaga binubuo pa lang ng NBI yung buong kwento. Ang nakuha pa lang nilang kwento doon sa side ng mga yung mga babae at saka doon sa talent manager. Pero hindi naman daw pwedeng ibigay yon kasi confidential yon. Ang gustong mangyari ngayon, pumunta ng office ng NBI si Libeste at si Paras, kukunan din sila ng kanilang kwento kung ano bang alam nila. Pagkatapos noon, kung mayroon na silang mayroon ng complaint sa kanila, saka sila papadalhan na ng mga dokumento. Yun ang mayroon na silang right na makakuha ng mga dokumento nila. Pero ngayon, nag-aano pa lang naman. Nag-iimbestiga pa lang daw ang NBI, binubuo pa lang ang kwento. Kaya yan yung rinereklamo ng kampo ni para sa kanila Beste, hindi daw sila binibigyan ng kopya. Halimbawa, yung mga text messages sa kanila nung mga babae sa kanong talent manager, ay hindi, sabi ng NBI, hindi pwede yan, bawal yan sa investigation. Kasi investigation pa lang ito eh. Hindi pa naman ito yung suspitsado ka na. Hindi pa, nag-iimbestiga pa lang sila. Kaya medyo mabigat ito mga kabunyog, ang sabi ng NBI, mabigat ang mga ebidensya nilang hawak. Kasi yung talent manager nagko-cooperate na, yung mga babae, mukhang hawak na ng DSWD yung mga babae kasi mga minors. Hawak na ng mga DSWD. Kaya ibig sabihin, seryoso na talaga itong kaso na to. Seryoso na itong kaso na to. Nasa DSWD na yung mga minors na babae na involved sa qualified human trafficking. Kaya mabigat mga kabunyog itong kaso na to. Sabi ni Director Matibag, parang ito, parang na ito, tawag dyan, mala Superman ang ebidensya nila. Yun ang description ni Director Matibag. So, ang isa pa dito, mayroon pang law firm na involved dito. Sikat na law firm, mga kabunyog. Dito sa kasong ito, dito sa iniimbestigahan na honey trap. Ang tawag kasi dito honey trap eh. Kasi ipi-frame up si Recto. Bibigyan ng babae. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.